Stages in the commission of crime. Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. This day we are talking about the stages in the commission of crime. Merong mga bahagi o stages kung bakit nagagawa ng isang tao ang isang krimen. Umpisahan natin sa tanong na paano nabubuo ang krimen. Nabubuo ang ideya ng isang krimen sa isipan ng isang tao, sa anyo ng mga opinyon, mungkahi, paniniwala, o sa mga ideya ng paghihiganti at paggawa ng masama. Anyways, kapag ba ang isang ideya ng paggawa ng krimen ay nabuo lang sa isipan ng isang tao, ngunit hindi naman niya ito ginawa, masasabi bang criminally liable ang isang tao kung naisip lamang niya ang ideya ng pag-commit sa isang krimen? Ang sagot ay hindi siya magiging criminally liable kung hindi naman niya ito ginawa. Dahil hanggat hindi niya ikikilos o ginagawa ang mga ito o manghihikayat ng iba para gawin ang isang krimen, hindi pa din siya mananagot sa batas. Dahil according the general definition of crime, crime is an act or omission that is punishable by law, kaya mananatiling labas ang batas sa paghatol kung wala pang nagaganap na pagkilos para gawin ang isang krimen. Ang bahaging ito ay tinatawag na mental stage. Pangalawa ay ang external stage. Sa stage na ito ay meron ng pagkilos ang maoobserbahan. At ito ay may dalawang bahagi. Ang pinakauna ay ang tinatawag na preparatory act. Ang preparatory acts ay mga kilos na may posibilidad na magresulta sa paggawa ng isang konkretong krimen. Sa kabilang banda, pwede din na ang mga preparatory acts na naobserbahan sa isang tao ay wala naman talagang motibo sa paggawa ng krimen. Dahil sa pagiging equivocal o hindi tiyak na pakahulugan sa isang pagkilos, kaya ang ilan sa mga preparatory acts na ito ay hindi pinaparusahan ng batas maliban na lang kung may nakasulat na probisyon tungkol sa partikular na pagkilos. Halimbawa, ang pagbili ng baril, mga lason, at itak ay gagamitin sa masamang paraan tulad ng pagpatay. Anyways, kung ang mga pagbili ng mga mapanganib na gamit ay hindi naman ginamit sa masamang paraan, ito ay hindi pinaparusahan ng batas. Ang mga pakikipagsabuatan sa paggawa ng krimen ay maituturing din na isang preparatory acts. Pangalawa, ang paggamit o pagkakaroon ng mga pitlocks o mga false key, mga pakikipagsabuatan tulad ng conspiracy to commit treason, sedition at kudita ay kabilang din sa preparatory acts, at ito ay pinaparusahan ng batas dahil may mga probisyon na nakasulat tungkol sa mga ganitong pagkilos. Ayon sa Revised Penal Code of the Philippines, merong tatlong bahagi ang krimen. Ito ay ang attempted, frustrated at ang consummated. Umpisahan natin sa attempted. Sa bahagi na ito ay sinubukan ng akusado ang paggawa ng isang krimen ng direkta sa pamamagitan ng lantad na pagkilos pero hindi nito na-perform o naisagawa ang buong plano ng krimen at hindi ito natuloy dahil sa ilang mga pagkakataon or dahil nawalan na ng interes ang akusado para gawin pa ang krimen. Halimbawa, balak patayin ni Tanggol si Cardo. Nang inundayanan niya ito ng saksak ay bigla itong nakaiwas at hindi siya nasaksak ni Tanggol. Matapos ang pangyayaring pananaksak ay bigla na lang tumakas si Tanggol at hindi niya na isakatuparan ng buo ang kanyang planong pagpatay kay Cardo. Ngayon himayin natin ang ating binasa na senaryo sa pamamagitan ng ilang mga katanungan. Una, ang ginawa ba ni Tanggol ay nagresulta sa kamatayan ni Cardo? Ang sagot ay hindi. Pangalawa, nagtamo ba ng nakakamatay na sugat si Cardo? Ang sagot ay hindi dahil ayon sa senaryo na ating binasa, siya ay nakaiwas sa pag-atake ni Tanggol. At pangatlo, malinaw ba ang intensyon ni Tanggol sa pagpatay kay Cardo? Ang sagot is oo. Ngayon bakit natin kailangang malaman ang mga bagay na ito? Ito ay dahil magbe-base ang status ng isang krimen ng pagpatay, depende sa injury na nakuha ng isang biktima. Ayon sa ating chart, makikita na kung ang isang overt act o hayag na pagkilos ng akusado ay hindi nagresulta sa kamatayan ng biktima at hindi niya nasugatan ang biktima at nagpakita ito ng malinaw na intensyon ng pagpatay sa kanyang pagkilos, ang krimen ay ituturing na nasa attempted stage. Pangalawa is ang tinatawag na frustrated stage. Kapag sinabi naman natin na frustrated stage, ang buong plano sa krimen ay naisakatuparan pero hindi pa rin nagtagumpay ang akusado sa kanyang buong plano sa pagsasagawa ng krimen. Halimbawa, papatayin talaga ni Tanggol si Cardo, kaya inabangan niya ito pag-uwi niya galing sa trabaho, at sa madilim na parte ng kalye ay pinagsasaksak niya si Cardo, at dali-daling tumakas si Tanggol upang walang makakita sa kanyang ginawang pagpatay.
Ngunit ilang saglit pa lang ay may dumaan na mga tao sa lugar kung saan nakahandusay si Cardo, at tinulungan siya ng mga ito at nadala siya sa ospital at hindi siya namatay, ngunit nagtamo lamang ng 3 malalalim na saksak sa balikat. Ngayon balikan natin ang chart na ating pinakita kanina. Ayon sa ating binasa na senaryo, ang krimen na ginawa ni Tanggol ay hindi nagresulta sa kamatayan ng biktima. At ang intensyon ng pamamaslang ay makikita sa ginawang pagkilos ng akusado. At panghuli, nagtamo ang biktima ng mga nakakamatay na sugat. Kapag ang mga ito ay present sa kaso ng isang pagpatay, ang kaso ay maituturing na isang kaso ng frustrated murder. And last but not the least, is ang tinatawag na consummated stage. Sa consummated stage naman mga kaibigan, ang lahat ng plano sa isang krimen ay naisakatuparan at nagtagumpay ang akusado sa kanyang ginawang plano. Halimbawa, kung sa 2 attempt ni Tanggol sa una at pangalawang halimbawa ay hindi siya nagtagumpay, ngunit sa pangatlong attempt niya ay nagtagumpay na siyang patayin si Cardo, ang krimen ay matatawag ng consummated. Ito ay dahil na-perform na niya lahat ng plano at nakapag-produce ito ng krimen at ng malinaw na intensyon ng pagpatay sa biktima. Anyway, sa pagdidetermine ng proper stages of crime, merong mga factors na dapat i-consider. Una, isang manner of the commission of crime. Mahalagang alam natin ito dahil may mga krimen na tumutukoy lamang sa consummated stage, at ito ay ang mga tinatawag na formal crimes gaya ng rape, coercion, alarm and scandal, slander, mga pagbabanta, mga gawa ng kahalayan o act of lasciviousness at marami pang iba. But take note, ang kaso po ng panggagahasa ay pwedeng maging nasa attempted stage lamang. Pero paano? Ayon sa Supreme Court, kung ang ari ng lalaki ay nasa ibabaw lang ng ari ng babae, at hindi pa nito nagagalaw o nape-penetrate ang part ng mismong ari ng babae, gaya ng vulva cleft, labia majora at iba pang pinakasensitibong part ng ari ng babae, kapag ang mga ito ay hindi pa nagagalaw ng lalaki na gumagahasa, ang krimen ay mananatili lamang sa attempted stage. And take note mga kaibigan, ang crime of rape po ay walang frustrated stage, ang meron lamang ay attempted at consummated. Pangalawa, mahalagang alam din natin ang mga elements of felony. Ano-ano ba ang elements of felony? Number 1, there must be an act or omission. Number 2, it is punishable by revised penal code of the Philippines. And number 3, it is incurred by means of fault or deceit. Ngayon magbigay tayo ng mga halimbawa. Halimbawa, number 1, the act of stealing is defined as theft. Number 2, the crime of estafa is not all about the material possession, but the existence of the damage consummates the crime. Example, the selling of property under the false pretense ownership. Number 3, robbery with force upon things. Kung mapapansin nyo mga kaibigan sa mga halimbawa na ating binasa, ay ating maoobserbahan ang 3 elemento ng felony. Una, sa krimen ng pagnanakaw, there is an act done to constitute the crime of theft, and the act done by the accused is the taking of someone's belongings without his or her permission. Pangalawa, sa crime of estafa, you can observe the existence of the damage that consummate the crime. It is by means of false pretense ownership of the accused, that according to RPC Article 3, felonies are committed not only by means of deceit, but also by means of fault. Ngayon punta na tayo sa last part. The nature of crime, or the felony itself. Merong mga krimen na kailangan ng participation ng 2 tao. At ang mga halimbawa nito ay adultery and concubinage, and corruption of a public official and etc. Meron din namang mga krimen na pinaparusahan ng hindi nakabase sa intensyon ng akusado, katulad ng mga physical injuries. And last but not the least, meron din naman mga krimen na medyo mahirap malaman ang stages due to some conflict regarding their circumstances. Halimbawa na lang sa arson. Sinunog ni Cardo ang kahoy na gate nila Tanggol at nasunog nga niya ito. Anyways, pwede itong matawag na consummated dahil may nasunog ng bahagi ng property. Pwede din naman itong maging attempted stage. Halimbawa, nakita ni Tanggol si Cardo na sinasabuyan nito ng gasolina ang likuran ng kanilang bahay, at nang akmang maghahagas na ng apoy si Cardo, ay napigilan siya ni Tanggol, kaya ang pagtatangka ni Cardo na sunugin ang bahay ni Tanggol ay hindi natuloy. Sa senaryo na ating binasa, ito ay maaaring maging attempted stage lamang dahil sa kadahilanan na nakita siya ng may-ari ng bahay at napigilan siya nito. And last, pwede din itong ituring na isang frustrated stage. Halimbawa, susunugin ni Cardo ang kahoy na gate nila Tanggol sa pamamagitan ng paglalagay ng maraming basura at saka niya ito sinilaban, ngunit bago pa lamang nag-uumpisa ang apoy, ay biglang umulan ng malakas at naapula ang apoy kaya hindi nasunog ang gate nila Tanggol.
Sa senaryo na ating binasa, ang lahat ng plano sa ginawa ni Cardo na pagsunog sa gate nila Tanggol ay naisakatuparan niya, pero kahit nagawa niya lahat ang act of execution ay hindi pa rin niya nagawa ang plano sa pagsunog sa gate ng biktima. Kaya ang stages of crime na kanyang nagawa ay nasa frustrated stage pa lamang. At siguro mga kaibigan, ay dito na po muna matatapos ang ating video, at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay maraming salamat sa iyo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share and subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.